Scupper Gaban, tatay pala ni Colon. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1135. At ang title nga daw na itong paparating na chapter Cups of Friendship. So sa title pa nga lang magkaka-idea na kaagad tayo na magkakaroon ng inuman sa chapter na to. Ang unang impormasyon nga sa spoilers inintroduce daw tayo sa owl na nakita nating nagbabantay sa library in last chapter. Ang pangalan pala ng owl na to Biblo, at nakakain daw siya ng devil fruit na tinatawag na Iko-Iko no Mi, kung saan siya nga daw ang nagkokos kung bakit lumalaki ang mga libro sa library na to. For the record lang si Biblo na nga ang ikalawang owl na nakikilala natin sa Elbaf. Ang una nga yung owl ni Gerd na si Piper. Sumunod sinasabi ngang dumating na daw si Colon sa Walrus School o itong eskwelahan na ine-explore ngayon nila Luffy. Kung matatandaan nyo guys si Colon nga itong batang giant na nakilala natin sa bar na gustong sumama kay Shanks. Sinasabi nga na ayaw daw ng mga bata sa eskwelahan itong si Colon, since agresibo nga daw ito at mahilig sa away. Si Colon naman ayaw rin daw sa mga batang giants na nasa eskwelahan na to, dahil sa iniisip niya na annoying daw ang mga ito. In last chapter nga nalaman natin na yung teaching sa mga batang giants sa Elbaf ng era ngayon hindi na ang makipaglaban at makipaggera. Tinuturo na nga sa kanila ngayon ang mas peaceful way. At dahil nga sa nalaman natin na gustong-gustong sumama ni Colon kay Shanks sa paglalakbay neto, it makes sense lang na isipin na mukhang iba yung ideology na tinuro kay Colon kesa sa mga batang giant na nasa Walrus School. Sa tingin nyo paano ito nangyari? Bali ni-reveal nga yan sa sumunod na impormasyon sa spoilers, dahil sinasabi nga na half giant lang daw itong si Colon, half giant at half human. Ang nanay nga daw ni Colon si Ripley, at ang tatay naman daw neto isang normal na tao lang. Specifically pirata nga daw ito, kung saan kasing lakas daw ng pirata na to ang isang giant warrior. Marahil sa iba normal na impormasyon lang ito, pero kung iisipin nyo guys itong mga giants nga ang pinakamalalakas na nilalang sa mundo, at handful characters nga lang ang masasabi nating kayang tumapat sa mga warriors ng Elbaf. Nakita naman natin yung lakas nila Brogy at Dory, where in fact hindi pa sila ang considered na pinakamalalakas sa Elbaf. So paano pa kung ipakilala yung mas malalakas kesa sa dalawang to, diba? Meaning isang napakalakas na karakter yung tatay netong si Colon, at ang hinala ko nga kilala na natin siya noon pa. Kung ibabase nga natin sa chapter 1132 as per bar owner, kinonfirm nga niya na nandito ngayon itong tatay ni Colon sa Elbaf, since nabanggit nga siya nung time na binigyan niya ng pagkain itong si Colon. Ngayon ang magiging tanong sino kaya possibly itong tatay ni Colon? Base nga sa mga clue na nakikita natin in recent chapters, mataas nga ang possibility na ito yung nakita nating silhouette, since siya pa lang naman ang officially na nakikita nating normal na tao na nasa Elbaf ngayon. Ibig sabihin yung mga theory surrounding sa kung sino itong silhouette na to, gaya ng siya daw si Scupper Gaban o siya daw si Golden Lion Shiki, tumataas nga ang tsansa na tama ito, dahil gaya nga ng sinabi sa spoilers kasing lakas daw ng isang giant warrior itong tatay ni Colon, at kilala naman natin sila Scupper Gaban at Golden Lion Shiki. Indeed, kasing lakas nga ng dalawang to ang mga giants ng Elbaf. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers yung mga natitirang Straw Hat Pirates daw na wala pang damit na pang Elbaf nabigyan na. Meaning etong sila Robin, Frankie, Brook at Jinbei makikita na natin sa chapter na to na naka Viking attire na. At dito nga ako excited, since gusto ko ngang makita kung ano ang mga itsura nila. Speaking of Frankie, gusto nga daw niyang makita ang Tree of Adam. Inexplain naman daw
ni Saul sa kanya na tumutubo daw ang Tree of Adam sa iba't ibang parte ng mundo. Pero yung original at pinakamatandang puno daw ng Adam Tree itong nasa Elbaf mismo. Sa part nga na to nakakapanghinala na dahil 2 consecutive chapters na ngang binabanggit ni Frankie yung patungkol sa Tree of Adam na para bang sobrang interesado niya talaga dito. Hindi kaya hint ito na merong gustong gawin si Frankie sa Tree of Adam? Dahil as we all know gawa nga sa Tree of Adam ang Thousand Sunny. Possible kaya na may gustong i-improve o may gustong gawing upgrade si Frankie sa Thousand Sunny once na maka-acquire siya ng Tree of Adam? Bali kayo ba? Anong thoughts nyo sa idea na to? Idea na i-upgrade ni Frankie ang Thousand Sunny. Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Ang sumunod na impormasyon naman sa spoilers makikita daw natin ulit itong dalawang dumating sa kastilyo ng Elbaf in last chapter. Yes guys, muli nating makikita itong kamuka ni Shanks. Sinasabi nga na pagdating daw nila sa kastilyo agad daw nilang in-approach ang dalawang giant guards na nandito. Kung saan tinanong daw ng misteryosong babae itong isang giant guard kung kilala daw ba neto o nasaan daw ba yung giant na nagngangalang Loki. At dahil skeptical hindi nga sinagot ng giant guard itong misteryosong babae. Kaya naman gumawa daw ng aksyon itong babae na to. At para bang may binaril daw siya sa giant guard. Nag-cause nga daw ito ng grabing damage sa giant guard. Sa part nga na to dito nga magbubukas ng panibagong possibility patungkol sa kung sino ang pwedeng magpakawala kay Loki sa Underworld. Dahil nakita nga nating interesado itong dalawang misteryosong tao na dumating sa kastilyo, bigla nga tayong magkaka-idea na oo nga, pwede din palang sila ang magpakawala kay Loki. Pero ang magiging tanong nga dito ano kaya possibly ang motibo nila at bakit sobrang interesado sila kay Loki? Talaga bang papakawalan nila ito o merong ginawa si Loki na ayaw nila at papatayin nila ito? Anyway, ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing natuloy na daw ang party ng mga Giants at Straw Hat Pirates. Sila Brogy at Dory nga daw nag-share ng Cup of Friendship sa Straw Hat Pirates. Pasasalamat nga daw ito para sa naitulong sa kanila nila Luffy sa mga nagdaang taon. Later on nga bigla daw dumating sa party na to si Harul, kung saan meron daw napakalaking espada ang nakatarak sa helmet neto. Nung makita nga daw ito ni Luffy gulat na gulat siya. Kaya naman napareact nga daw si Luffy at sinabihan si Harul na meron daw siyang espada sa ulo. Sa mga nakalimutan na guys itong si Harul nga yung partner ni Jorul. Gaya nga ni Kozuki Oden sa Wano pinoportray nga rin itong dalawa na to bilang mga hero ng Elbaf. Bakit? Dahil sila nga ang original na captains ng Giant Warrior Pirates. Yes guys, yung pirate crew na hawak rin nila Brogy at Dory later on. Sa mga nakalimutan na ulit itong si Jorul nga patay na. Pinatay nga siya ni Big Mom nung time na pumunta siya ng Elbaf. At ito nga yung rason kung bakit galit na galit ang mga Giants ng Elbaf kay Big Mom. Dahil sa pagpatay niya kay Jorul. Currently nga 408 years old na itong si Harul. Kaya naman ine-expect ko nga na marami tayong matutuklasan sa kanya patungkol sa history ng One Piece World. Gaya syempre ng history ni Joy Boy, history ng Sun God Nika, at even possibly history ni Mont Blanc Noland. Since around this time nga 400 years ago nangyari yung paglalakbay niya sa Skypiea. Very possible nga itong senaryo na to sa tingin ko, since currently nga siya ang pinakamatandang kilala natin na pwedeng makausap ng Straw Hat Pirates outside syempre ni Zunisha. Anyway, yung ibang detalye nga sa chapter na to pag-uusapan na lang natin sa mismong chapter review natin. Kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!